Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating Sunday worship. This is Pastora Eva Mista, ang head pastor po ng Empower Middle East Church. So, sa araw na ito, maganda po yung pag-aaralan natin. At gusto kong i-ready nyo yung mind nyo and even yung heart ninyo. Kasi yung ating pong pag-aaralan sa araw na ito ay hindi siya simpleng sermon or preaching topic. Ito po ay isang malalim na katuruan or theological. So, sana wag pong mainip ang bawat isa, no? Kasi sabi ko nga sa inyo, it is theological. So, meaning, mas malalim yung pag-aaralan natin sa araw na to. So, before we start, let us pray. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat sa goodness mo and sa faithfulness mo. Salamat dahil nagdadaos na naman kami ng sama-samang pag-aaral ng iyong salita. Virtual man kami, pero still, Lord, alam ko na nandito ka sa aming kalagitnaan. At ikaw ang humipo sa bawat makikinig at manunood. Dalangin ko, Panginoon, na ikaw mag-intervene sa kanila. I-open nila ang kanilang hearts, ang kanilang mga mind at ang kanilang mga puso upang nasa ganun, Panginoon, naman ang aming pag-aaralan sa araw na ito ay tumino sa aming puso at isipan. Nawa, Panginoon, ang iyong lingkod ay gamitin mo mula ulo hanggang paa. Nagpapasakop ako sa iyong kapangyarihan. Wala akong kakayahan maliban sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng bagay na meron ako ay galing sa iyo. Kaya tulungan mo ako, turuan mo ako, at buksan mo ang aking spiritual na tenga, ang aking espiritual na mata at ang aking espiritual na puso. Nawa, Panginoon, ikaw ang mapakinggan ko. Ang boses mo lamang ang siyang makita ko o marinig ko sa araw na ito. At tinataboy ko anuman ang gawa ng demonyo sa oras na ito in the name of Jesus. Lumayas ka sa aming kalagitnaan, wala kang karapatan para agawin ang anumang mga mensahe na nagmumula sa Diyos. At sa oras na ito, Lord, take over. And in the name of Jesus, Lord, ikaw po ang masunod sa buhay namin. Po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, ang atin pong title sa hapong ito ay may pinamagatang The Living Hope Born on Christmas. So, sa Tagalog, buhay na pag-asa sa panahon ng Kapaskuhan. At ang ating key verse po ay nasa 1 Peter chapter 1 verse 3. He has given us a new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the death. So, meron akong Tagalog niyan. So, let me just give you this slide. Okay, so sabi po sa verse 3, pasalamatan natin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. So, gusto ko lang pong i-relate muna kasi yung binasa natin is about resurrection eh. Baka sabihin ng marami sa atin, teka muna, parang wala po yata sa panahon or wala yata sa tema ng Kapaskuhan yung sinasabi ninyo na topic. Kasi ito po, verse na to is particularly itong verse 3. Ito po ay nagsasabi ng patungkol sa resurrection ni Jesus Christ. So let me put it into a theological explanation muna, okay? So ano ba ang kinalaman ng birth ni Jesus Christ sa resurrection na ito na tinutukoy dito sa 1 Peter chapter 1 verse 3? Malaki po ang relationship neto kasi kung walang birth or kung walang pagsilang, wala ding kamatayan. At kung walang kamatayan, wala ding resurrection. So, ibig sabihin, ano man ang katiyakan patungkol sa kapanganakan, yes, tiyak tayo na may naipanganak na sanggol. Pero, kung wala ang kamatayan sa kanya, wala din pong resurrection. Or, pwede ring baliktarin natin. Hindi natin pwede sabihin may resurrection kung wala namang pagsilang or kamatayan. Or hindi rin natin pwede sabihin na may kamatayan, ngunit walang
birth or walang resurrection. Lalong hindi pwedeng ganon, no? Kaya nga sinasabi natin dito ngayon sa hapong ito na ang tatlong bagay na ito, yung birth, yung death, and yung resurrection, ay hindi pwede nating paghiwa-hiwalin. Ito ay interconnected to each other. Hindi natin ito pwedeng i-separate. Kasi pag sineparate natin ito, ay hindi natin matatawag na ang sanggol na isinilang na ito ay ang Messiah. Kaya lang natin natawag na si Jesus Christ nga, yung tinatawag nating Messiah, is na-fulfill niya ang tatlong bagay na ito. Ano yon? Yung birth, yung death, and yung resurrection. At ang suma total ng pagtawag natin sa tatlong ito ay ang tinatawag nating gospel. Kasi ang gospel is merong kapanganakan, merong kamatayan, at merong resurrection. Kaya nga sabi ko nga sa inyo no, sa intro ko pa lang kanina bago pa tayo magsimula ng prayer, malalim ang katuluan na ito. Ngayon, kung i-relate natin dito sa Pasko, Pastora, bakit naman pwede namang magbigay kayo ng maraming verses? Pwede namang ibang verses na lang. Kasi ang tunay na Pasko ay yung makita natin gaano nagsakripisyo si Jesus Christ para sa atin. Para magkaroon tayo ng isang buhay na pag-asa. At yan po yung pag-uusapan natin sa araw na ito. So, puntahan po natin yung unang puntos natin. Christmas is the birth of living hope. Ang ating pong supporting verse ay Luke chapter 2 verse 11. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Alam niyo kung sino nag-announce nito? Yung angel po na pinadala ng ating Panginoon. At sabi niya, pumunta ka doon at sabihin mo sa mga pastol na ngayon ipinanganak na ang Savior ninyo na tatawagin ninyo siyang Messiah, ang inyong Panginoon. Dito, minention ng angel na hindi lang siya basta-basta na bata na ipinanganak sa araw na iyon. Siya ay tatawagin ninyong Messiah, the Lord. So sa ibang salin, meron pa nga Emmanuel sa ibang gospel. Okay, so sabi dito sa ating pinag-aaralan, the angel announcement to the shepherd declares the identity of the child. Ano yung identity ng child? He is a Savior, He is Messiah, and He is the Lord. This is not just the birth of a baby. It is the arrival of God's redemptive plan. May plano ang Diyos sa sangkatauhan. Ano yung plano niya? Tubusin ang lahat ng tao sa kanilang kasalanan. Regardless kung ano ang iyong status sa buhay, ikaw ba ay matalino o hindi, ikaw ba ay mayaman o hindi, ikaw ba ay Israelites or hindi ka Israelites, regardless kung ano ang iyong status na kinalalagyan sa buhay, walang pakialam ang Diyos. Inoffer niya ang kanyang kaligtasan or ang pagliligtas sa buong sangkatauhan. To all the Israelites, it is a good news. Lalo-lalo na sa mga tao na nandoon na ang tradisyon ay para sa kanila, hindi pwedeng pumasok ang kahit sino man para ma-access si God. Anong tinutukoy ko dito? Sa kultura po ng mga Hudyo or sa katuruan po ng mga Hudyo, tanging ang nakapapasok lamang sa templo ay ang mga Levita. Sila lamang ang may karapatan para maghandog. So saan ang tao? Saan sila nagwo-worship? Sa labas po ng tent. Hindi pwedeng basta-basta pumasok ang tao sa templo. Kaya nga mga kapatid, yung pagsilang ni Jesus Christ ay ito yung pagbibigay ng access ng hope sa lahat ng tao na meron na kayong pag-asa. Na kahit na hindi kayo Levita, hindi kayo Israelites, ay pwede na kayong tawagin na anak ng Diyos. Kaya nga, ang sabi dito sa ating pinag-aaralan, di ba, napansin niyo po kanina, I mentioned the word gospel. Kung isasalin po natin ito sa mababaw na English translation, ang tawag po sa gospel ay good news. Pastora, paano naging good news ang gospel? Bakit siya tinawag na good news? Good news dahil isinilang na ang sanggol na tagapagligtas ng buong sangkatauhan. At ang sino mang sasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng kaligtasan. Hindi lang ng kaligtasan, kundi eternal life in heaven. Kaya nga ito yung nagbibigay sa atin ng hope bilang mga Kristiyano.
bilang mga mananampalataya, bilang tagasunod ni Kristo. Tayo po ngayon ay binigyan ng Diyos ng isang pag-asa na kahit na anong mangyari, hindi ka iiwan ng Diyos, hindi ka niya pababayaan. Kaya nga ang Kapaskuhan, mas malalim po ang ibig sabihin nito. Akala natin ang Kapaskuhan ay celebration lang kung saan nag-gift giving tayo, kung saan naghahanda tayo ng mga hamon, keso, spaghetti, o ano mga handa ninyo, no? Akala natin ganun lang ang Pasko, na maririnig natin yung mga caroling sa labas, mga Christmas lights, no? Ang dami-dami mga Christmas lights. Hindi po ganun ang Pasko. Ang Pasko po ay may mas malalim pang kahulugan. Ano ito? Yung pagsilang ni Jesus Christ. Ito yung magbibigay sa atin ng pag-asa para tayo ay maligtas. Amen? So, Peter's living hope begins here. Without the incarnation. Ano ang ibig sabihin ng incarnation? Yung pagsasakatawang tao ng Diyos. Without that, yung hindi bumaba ang Diyos sa lupa, hindi siya ipinanganak, mababaliwala ang kabuuan ng gospel. Kasi hindi natin pwede, as I have said earlier, hindi natin pwedeng paghiwalayin yung birth lang, tapos wala yung sacrifices, at wala yung crucifixion, at wala yung resurrection. Hindi po matatawag yun na gospel. Pwedeng bumaba na lang bigla si Christ, no? At isave tayo. At magpapako siya sa krus at magkaroon siya ng resurrection pero walang kapanganakan. Hindi rin po pwede yun. So, hindi natin pwedeng paghiwa-hiwalayin ito. Tatlong bagay na ito. Para mabuo ang good news, kinakailangan maisilang ang sanggol. Kinakailangan mag-sacrifice siya sa krus. At kinakailangan mag-resurrect siya. That's why, para makumpleto yung tinatawag natin na pag-asa, kinakailangan mag-resurrect si Jesus Christ. Kaya nga, kung tutusin, malaki ang kinalaman ng resurrection sa Pasko. Kasi, kung hanggang doon na lang na baby si Jesus Christ at lumaki siya, pero wala naman death and resurrection, mababaliwala ang lahat. Wala pa rin pong salvation. Marami na, nung inaaral ko po ito, no, especially nung ako po ay nag-aaral pa noon sa Harris Memorial College ng seminary, inaaral po namin at nakita po namin doon na marami nang nag-attempt na magmukhang Messiah. No? Actually, yung mga tao ang nagluluklok sa kanila eh. O ito ano natin kasi mahusay ito politically. No? Itong taong ito ay biyesa sa pakikitigma, biyesa sa pagsasalita. Baka siya na yung Messiah. Kaya yung mga tao naman, ang ginagawa nila, niluluklok nila as Messiah yung tao na yon. Kaso, pag binalikan nila yung scripture, no, hindi pwedeng matawag na Messiah. Bakit? Namatay lang yung taong yon, pero hindi nag-resurrection. Kaya nga, ang kabuuan ng salvation, ng ating pag-asa, ay nandoon sa resurrection. Kaya nga, ang topic natin ngayon, para magkaroon tayo ng hope, kinakailangan mag-resurrect si Jesus Christ. Kasi kung hanggang doon lang yun sa krus, at hindi siya nag-resurrect, wala pa rin. Kung hanggang doon lang yun, sa pagsilang sa Kanya, wala pa rin tayong kaligtasan. Amen? Now, ang pangalawang puntos po natin, the manger points us to the cross. Supporting verse po natin is chapter 1 ng John chapter 1 verse 14. The Word became flesh and made His dwelling among us. So, ito po yung sabi sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. In Him was life, and that life was the light of all mankind. Nakita niyo po yung sinabi dito sa John chapter 1, bago po dumating itong John chapter 1 verse 14, that the Word became flesh and made His dwelling among us. Hindi pa man lumalabas sa mundong ito si Jesus Christ, sinabi na ng Diyos
nabababa ang kanyang anak. At ito ay magsasakatawang tao. So dito pa lang, gusto na ipahiwatig ng Diyos sa atin na ang pagsilang ni Jesucristo, ito yung maglilid para sa pagtungo niya doon sa krus ng Kalbaryo. Kung titignan nating maigi, hindi isinilang si Jesus Christ para mag-celebrate. Hindi isinilang si Jesus Christ para mag-gift giving tayo. Hindi isinilang si Jesus Christ para magkabit tayo ng mga Christmas light, ng mga parol. Hindi para mangaruling sa bawat bahay-bahay. Isinilang si Jesus Christ para i-ready ang kanyang sarili. Baby pa lang. Nire-ready na niya ang kanyang sarili. The moment, malamang-lamang, nung nasa heaven si Jesus Christ, siguro, nag-uusap sila ng ama doon, ano? At sinasabi niya, Ama, kailangan pa ba talaga na maisilang ako sa mundo? Hindi ba pwedeng bigay mo na lang sa kanila, i-grant mo na lang yung kaligtasan sa kanila on the spot? Bakit kailangan pa akong isilang? Siguro ganun siguro yung usap-usapan nila, no? Bagamat hindi man ito nailagay sa Bible, pero gusto ko lang po ipakita sa inyo na siguro doon sa heaven, nag-uusap silang dalawang mag-ama. Ama, ano eh, biruin mo, ipapanganak ako sa mundong ito para lang papaghirapin ako. Deserve ba talaga na maisilang ako para sa mga taong ito? Kailangan pa ba talaga na mamatay ako sa krus para lang iligtas ang mga taong ito? Ama, nakita mo naman, mga sinungaling sila. Nakita mo naman, Ama, mga adulterous sila. Nakita mo naman, Ama, tinalikuran ka nila. Nagrebelde sila sa'yo. Ama, kailangan ba talaga maisilang ako para lamang sa mga taong ito? Habang iniisip-isip ko yun, mga kapatid, habang ginagawa ko po itong sermon na to, parang ang bigat-bigat sa akin. Sabi ko nga, Lord, parang ayaw kong i-share kasi hindi ako worth eh. Hindi ako worth para sa gospel na ito. Hindi ako worth yung buhay ko na ito, Lord. Hindi worth para ipakita sa tao gaano ka nagmahal sa amin, gaano ka magsasakripisyo para sa amin. Kaya nga sabi ko, Lord, grabe. Grabe yung ginawa mo sa amin, Lord Jesus Christ. Na kung sana makikita lang yon ng mga tao na nagse-celebrate ng Pasko, na wala ng pag-asa, dahil wala silang panghanda, wala silang panregalo, parang nadidepress sila, nagkakaroon sila ng anxiety, dahil wala silang maibigay na mga bagong damit sa kanilang mga anak. Yung mga anak naman, nagtatampo sa mga magulang na hindi makakatanggap ng mga regalo. At ganun din ang mga inaanak. Parang kung iisipin mo, nababastos ba dito ang ating Panginoon? Kasi hindi ko po malubos maisip na habang tayo'y nagse-celebrate ng Pasko, nagkakasiyahan, nag-iinuman, habang nandun tayo sa kalagayan, na masaya-masaya tayo, nagpapalitan ng mga regalo, samantala si Jesus Christ, nasa heaven pa lang, nakikipag-bargain na siya kay Lord eh. Alam niyo kung bakit ko sinasabing nakikipag-bargain siya? Kasi hanggang doon sa Gethsemane, nung malapit na siyang mamatay, malapit na siyang ipako sa krus, malapit na siyang hulihin. Sabi niya, Lord, ayaw ko. Pero ang kalooban mo ang masunod, Ama. Kaya ako sinasabi ito ngayon, para ipaunawa sa inyong lahat. Mga kapatid, bigyan naman po natin ng isang kakaibang selebrasyon ang araw ng Pasko. Kasi parang unfair naman yon
na nagse-celebrate tayo ng kasiyahan sa araw ng Pasko. Samantalang may isang goal na isinilang. Kung tayo po ay nandoon sa panahon na yun, nagse-celebrate tayo habang may isang sanggol na dadalhin sa krus para mamatay, para magsakripisyo, para ipahiya, para dumanas ng maraming sakit, palo, pag-aalipusta, katakot-takot na hirap na dadanasin. Parang, kaya nga kanina habang nire-record ko po ito, no? Itong topic na ito, parang, sabi ko nga, Lord, ang bigat eh. Parang hindi ko kaya siyang i-topic. Kasi, inaaral ko pa lang, yung message mo, tinitignan ko pa lang. Kitang-kita ko na kagad kung paano ka maghihirap para sa amin. Kaya parang sabi ko, Lord, baka hindi ko kayanin yung message, ibigay yung message kasi baka umiyak lang ako ng umiyak kagaya ngayon. Kasi ako po talaga, magmula nung makilala ko ang Panginoon, talagang inisip ko na dahil sa akin, kailangan mamatay si Jesus Christ. Kaya nga mga kapatid, yung pagsilang ni Jesus Christ, hindi yun madali para sa Kanya. Yung pagsilang sa Kanya ay pagpapahiwatig na dadalhin siya sa krus ng Kalbaryo pagdating ng panahon. Pero, ito naman yung magbibigay ng hope, ng pag-asa para sa ating lahat. Dahil kung hindi niya gagawin ito, na maisilang siya sa mundong ito, at hindi siya masasacrifice sa cross, at hindi siya magre-resurrect, wala po tayong lahat na pag-asa. Wala tayong lahat na kaligtasan. Kaya nga, yung pagpapakita ng anghel sa mga pastol, ganun na lang yung kasiyahan ng mga pastol eh. Kasi sabi nila, yes, sa wakas, dumating na rin ang tagapagligtas namin, ang aming Mesaya. Ito na lang po yung inaantay-antay nila eh. Na dumating yung kanilang tagapagligtas. Kasi, nung mga panahon na yon, punong-puno na po sila ng kabigatan spiritually. Lalo-lalo na po ang mga pastol. Hindi sila pwedeng pumasok sa templo dahil considered silang outcast, marurumi dahil nag-aalaga sila ng mga hayop. Kaya nga, sa araw ng Pasko, hinihiling ko po sa bawat isa sa inyo, let us celebrate it in a meaningful way. Mga kapatid, hindi na natin kailangan maghanda ng bonggang-bongga. I-celebrate po natin ito na merong pasasalamat sa ating Panginoon. Yung bang habang kumakain po tayo, tignan natin kung ano yung kalagayan ni Jesus Christ nung siya ay sinilang. Doon pa lang sa pagsilang sa Kanya, wala nang tumanggap sa Kanya eh. Kung ako yung may kakatok sa bahay namin at makita kong buntis, papapasukin ko po agad sa aking bahay. Kasi maaawa ako. Pero nung time na yon, wala man lang naawa sa kalagayan ni Mary. At yung pagsilang sa Kanya, doon pa siya nakalagay sa manger. Manger, nayari sa kahoy, matigas, walang komportable. Baby, yung isinilang. Tapos pahihigain natin sa kainan ng mga hayop. Nakakalungkot po yun, no? Kung ikaw yung magulang, ilalagay mo ang baby mo sa kainan ng mga hayop. Parang iisipin mo sa oras na yun eh. Ang ano-ano naman ang buhay namin. Ang depressing naman. Alam niyo mga kapatid, hindi pa kayo dumating sa punto ng ganun. Mapalad pa nga tayo eh. Kasi kapag tayo'y nanganak, nasa ospital tayo.
meron tayong magandang higaan. At maging yung baby natin, may magandang higaan. Pero si Jesus Christ, nung oras na yon, baby pa lang, nag-sacrifice na para sa ating lahat. Now, let's go to our pointers number 3. Christmas offers living hope for today. Matthew chapter 1, verse 23, they will call him Emmanuel, God with us. Emmanuel means that God is not distant. The living hope Peter described is not only future-oriented, it is present and active. Through Jesus, God dwells with his people, not just in heaven, but in everyday life. Because of Jesus Christ, hindi ka na nag-iisa. Because God dwells in us. Yung pakiramdam mo na walang nagko-comfort sa'yo, yung pakiramdam mo na walang nagmamahal sa'yo, yung pakiramdam mo na parang nag-iisa ka lang sa mundong ito, Jesus dwell in us para ipakita na nandyan lang siya para sa'yo. Ganon tayo minamahal ng ating Panginoon. At yan ang ino-offer ng Christmas para sa atin. Yung pag-asa na hindi lamang doon sa heaven, sa eternal life, kundi yung pang-araw-araw na buhay, sasamahan ka ni God. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Ano man ang maging problema mo, financial man yan, isusupply ng Lord. May problema ka sa relationship mo, aayusin ng Lord. May problema ka sa iyong pang-tuition fee, ipro-provide ng Lord. May problema ka sa anumang bagay, lulutusin at bibigyan ng Lord ng solusyon yan. Ano ang kailangan? Magtiwala ka sa Kanya. Kasi yung pagbaba ng Diyos sa mundo, ito ay nagpapahiwatig na kahit kailan, hindi na tayo iiwan ng Diyos dahil kay Jesus Christ. Kung noon, iniiwan ng Diyos or umaalis ang presence niya sa tabernacle kapag nagkakasala ang tao. Kapag hindi napiplis ang Lord, iniiwanan niya ang tao. Kapag hindi napiplis ang Diyos sa tao, anong ginagawa ng Lord? Either mamamatay ang tao, either ipapakain niya sa ahas, no? Either magkakaroon sila ng mga curses or whatever. Pero dahil kay Jesus Christ, nagkaroon tayo ng masaganang buhay. Hindi lamang kapag nasa heaven na tayo, kundi kahit nandito pa tayo sa lupa, makakaasa po tayo na yung pang-araw-araw na buhay natin ay magkakaroon po tayo ng pag-asa. At yan ang binibigay ng hope na meron tayo kay God. Kaya nga, wag po nating iaalis sa ating isipan that God is with us. He will never leave us nor forsake us. Amen? And last po, Christmas give us hope for eternity. Ang sabi po din John chapter 11 verse 25, I am the resurrection and the life. Bakit ito sinabi ni Jesus Christ? I am the resurrection and the life. Without the resurrection, wala din pong buhay. Lagi po natin tatandaan yan. Paano nangyari yung pastora? Buhay naman kami. Mga kapatid, ang tinutukoy po na life dito ay yung sa susunod na buhay natin. Kasi, dalawa lang ang tutunguhin ng tao. Either sa hell or sa heaven. Ngayon, ang tao, kapag gusto niya pa na mapunta siya sa heaven, kinakailangan niya tanggapin si Jesus Christ sa buhay niya. Kinakailangan po, i-accept natin na darating ang araw, ang Lord bababa uli. Si Jesus Christ ay bababa uli para i-resurrect ang lahat ng mga patay. Tayo po, mga kapatid, lahat tayo mamamatay. Pero, dahil nag-resurrect si Jesus Christ, isusunod niyang i-resurrect ay ang mga tao na namatay, mga mananampalataya, mga hindi mananampalataya, at lahat po tayo haharap sa Panginoon.
Ang malaking problema dito, ang malaking question dito, ang buhay mo, saan kaya pupunta? Again, dalawang bagay lang ang pwedeng puntahan ng tao. Pagdating ni Jesus Christ, buhay ka pa, saan ka kaya punta? Or ngayon, mamatay tayo, saan kaya tayo pupunta? At lahat po tayo ire-resurrect ng Lord. And even yung mga nasama sa rapture, lahat yun naharap sa Lord. The big question, saan kaya tayo pupunta? Heaven or hell? Life or death? Mamili ka. Nasa iyo po ang pagpili. Ngayong Kapaskuhan, mga kapatid, Jesus declares that He Himself is resurrection and life. This directly connects to Peter's teaching. Living hope comes through the resurrection of Jesus Christ from the death. Christmas begins a story that ends in victory over death. Our hope is not limited to this world because Christ lives. Believers have assurance of eternal life. That is not the end. It is defeated. Ano po? Yes, lahat tayo mamamatay. As I have said, mamamatay man tayo ngayon, pero dahil may Jesus tayo, meron tayong eternal life in heaven. Yes, hindi madali ang buhay Kristiyano. Lahat talaga susuungin mo yan. Pero, kapag nagpatuloy tayo sa Panginoon, aanihin po natin yung eternal life in heaven. Manampalataya po tayo. Dahil ang nagbigay ng buhay ay siya rin namang nag-resurrect. Kung walang pagre-resurrection, walang silbi ang pagsilang ni Hesus Kristo. Kung wala ang death sa cross, wala ang resurrection, walang silbi ang birth ni Jesus Christ. Let us go to our conclusion and challenge. Christmas is more than a season. It is a declaration. The birth of Jesus is the birth of living hope. This hope is anchored in the resurrection, sustained in daily life, and fulfilled in eternity. As we celebrate Christmas, the question is not only do we know the story, but are we living in this hope? The hope of Christmas is not found in what was born in manger alone, but in who rose the grave. Church, let us not celebrate Christmas as a memory, but it is a message of good news that our Lord was already born and now resurrected. Amen? So let us celebrate Christmas as meaningful as this one. Yung iniisip natin na hindi na importante kung wala tayong panghanda. Hindi na importante kung walang regalong natanggap. Ang importante, meron kang Jesus Christ sa buhay mo. Ang importante dito is i-celebrate nyo yung Pasko. Pwede pa rin maghanda. Amen? Hindi ko inaalis na huwag kayong maghanda. Ang sinasabi ko lang po, pwede kayong mag-celebrate. Pero make it sure na yung celebration ninyo is not a worldly celebration. But it connects to who was born on the event of Christmas. Kasi kung hindi din naman natin aalalahanin kung sino yung naisilang at ano ang ginawa ng sanggol na naisilang para sa ating lahat, wala pong silbi yung pagse-celebrate natin ng Pasko. Kaya, I challenge you, ngayong Pasko, buuin ninyo ang buong pamilya. 3 days to go, Pasko na. Kaya, ini-encourage ko po ang bawat isa. I-gather natin yung buong family. Let us pray together and ask Jesus to come into our lives. Amen? So let us all pray. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa blessing na binigay mo sa amin ni Jesus Christ para sa aming kaligtasan.
Thank you, Lord, sa pag-ibig mo. Salamat, Panginoon. Kasi pinakita mo sa akin that you are our God, Emmanuel. Na hindi mo kami iiwan, pababayaan. Lord, punong-puno man kami ng problema, sunod-sunod na bagyo ang pumasok sa bansa namin at maraming mga tao ang nawawala na ng pag-asa sa buhay. Pero naniniwala kami, Panginoon, na ito po yung pagkatok mo sa aming mga puso. Na this time, lumapit kami sa iyo. Manampalataya kami sa iyo. Kasi hindi enough na mag-celebrate kami ng Pasko na wala ka naman sa buhay namin. Kaya Lord, tulungan mo po kami na sa oras na ito, ma-celebrate namin ang Pasko nang merong taus-pusong pasasalamat. Dahil sanggol ka pa lang, nagsakripisyo ka na para sa amin. Salamat Lord sapagkat always nandyan ka sa amin tabi. Nakakakain kami, may mga damit kami, may maayos na tirahan. Salamat Panginoon sa aming mga pamilya. Bagamat meron mang mga sigalot, pero buo pa rin. Sa mga pamilya naman na nawasak, Lord, tinataas ko sila sa iyo. Nabuuin mo po sila. Hindi man buo in terms na talagang magkaisa pa sila ng mga pamilya nila. Kundi Lord, tinataas namin sa iyo, nabuuin mo sila. Physically, emotionally, and spiritually. Father God, Holy Spirit, Lord Jesus, ikaw na nga po ang kumilos sa bawat isa sa amin. Patatagin mo kami spiritually, Lord, hanggang sa pagdating mo, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng biyaya sa pag-ibig mo sa amin. Salamat sa iyong pagsilang. Salamat. Nagsakripisyo ka sa amin. Salamat, Lord, sa pagmamahal mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya na ibinigay mo sa amin. Salamat sa pagsama mo sa amin. Salamat, inalis mo kami sa mga disgrasya. Salamat, inalis mo kami sa lahat ng mga uri ng mga sakuna. Salamat sa mga pagpapala na meron kaming mga trabaho. Salamat, Panginoon, dahil maraming bagay kang binigay sa amin na hindi namin ito nakikita. Pero Lord, salamat. Dahil nariyan ka parati para sa amin. Salamat din po sa eternal life na ibinigay mo sa amin. Ito na nga po, Diyos, ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, salamat po sa inyong lahat. Pasensya na po kung sobrang emotional ako. Kasi, sa totoo lang, habang inaaral ko po talaga ito, hindi po talaga kinakaya ng power ko. Sabi ko nga Lord, ano ba? Hawakan mo yung emotion ko. Pero hindi pa rin talaga andun pa rin talaga sa situation na talagang pag alam mo kasi yung dati mong kalagayan at nakita mo si Lord. Hindi mo talaga iisipin na i-give up mo pa yung yung faith mo eh. Kasi kung ano ako dati at kung ano ako ngayon, ito ay bunga ng pagtanggap ko kay Jesucristo. Amen po. So maraming salamat po sa inyong pakikinig and God bless us all po.